So, kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol naman ito sa nangyayari ngayon sa China. No? Kasi nabalitaan ko, lumulubog na daw. So, this video is from Ori Public. Meron ito pamagat na bakit lumulubog ang China. So, yan yung panonoorin natin. Tapos, yun, bago natin simulan, Ori Public, supportahan nyo yan. Also, content nyo naman ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. So, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, bakit lumulubog ang China. So, grabe. Actually, meron ako mga nakikitang meme dito sa Facebook na kesyo, sa kakaagaw nyo ng tubig, ayun, pinasok na kayo ng tubig or yung tubig na mismo yung lumapit sa inyo. Mga ganun-ganung meme. So, na-curious lang ako. So, panonoorin natin ito again from Ori Public. So, again, like, comment, share, subscribe. Start. Ito sa China ay bigla na lamang gumuho at Ulit. Mas magbuti yung mag-start sa zero. ang kalsadang ito sa China ay bigla na lamang gumuho at gumawa Uy! ng malaking butas kung saan nahulog Ano yun, hindi na siya nakapag-break? Wait lang. Malayo pa siya eh. Yung motor ba? Malayo pa siya. ang kalsadang ito sa China Tingnan niyo. ay bigla na lamang gumuho at gumawa ng malaking butas kung saan nahulog ang isang tao na nagda-drive ng scooter. Nagsigawan naman ang mga tao nung nilamon ng dambuhalang butas ang isang bahay na ito. Muntik ring lamunin ang pulis nang biglang lumaki pa ang butas na ito sa isang kalsada. Grabe. Ilan lamang ito sa napakaraming sinkhole na bigla na lamang lumitaw sa mga malalaking syudad sa China. Grabe, no? Yan din yung isa sa delikado kapag ka nakabili ka ng lupa na wala kang pag-iimbestiga or wala kang kaalam-alam, meron palang sinkhole sa ilalim. Dito sa Pilipinas, marami din tayong sinkhole dito eh. Grabe. Nabulabog at natakot rin ang mga residente sa isang lugar nang isang gabi ay may narinig silang napakalakas na pagsabog. Ang lupa pala ay pumutok at nabiyak kahit wala namang lindol. Ang mga no? building ay nabiyak din Hindi at kaya yan dahil sa mga simento nila na made in China. Joke. tumagilid. Maraming residente ang lumikas at ang iba ay piniling sa kalsada na lamang matulog sa takot na baka gumuho ang gusali. Nakakalungkot isipin na ang bahay na ilang taong pinaghirapan ng mga residente sa isang iglap ay hindi na nila matirhan. Grabe din ang baha sa Ito din, China. Makikitang halos umapaw na ang baha sa I think last month pa to eh. Yung dilubyong to. tatayuan ng tao habang inaanod ang sasakyan. At ito pa, marami ding naanod na sasakyan. Pinagtulungang hilahin naman ng mga tao ang sasakyang ito para hindi mahulog sa butas. Grabe. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa China dahil ang kanilang bansa ay lumulubog. Chinese cities are growing rapidly, and with that, they're also sinking. Ayon sa Reuters, halos kalahati ng mga malalaking syudad sa bansa ay unti-unti nang lumulubog. Isa na Actually, yung mga ganito kasing mga event, especially ngayon, yung Pilipinas ay ginagali talaga ng China. Tinitingnan nito ng mga kapwa kababayan natin or kapwa Pilipino natin as kinakarma na daw yung China, dahil sa pagkagali nila. Pero kung isipin mo kawawa din yung mga residente nila, di ba? Yung mga ordinary Chinese people lang talaga. Kasi yung pinagagawa naman ng mga leader nila sa China sa kanila lang naman yan eh. 'Di ba? Meron din namang mga ordinary citizens na nag-a-against sa kanila. It's just siguro sobrang stricto nila, like paparusahan ka kung mag-a-against ka sa gobyerno nila, 'di ba? Or sa CCP. dito ang Shanghai. Mula noong 1920s hanggang 2023 ay lumubog daw ang Shanghai ng mahigit 3 meters ayon sa BBC. Grabe. At mahigit 270 million katao ang nakatira sa mga lumulubog na mga lugar sa China.
Ayon sa pag-aaral, may mga lugar sa bansa na lumulubog ng 3 millimeters kada taon kung saan nakatira ang nasa 270 million katao. Meron ding lugar na lumulubog ng mahigit 10 millimeters kada taon at nasa Yung 10 millimeters is I think ganyan. Yung 1 centimeter kasi ganyan eh. Hindi, 1 centimeter equals 10 millimeter, di ba? Yeah. Yeah. Correct, may 7 wrong. million katao naman ang nakatira. At meron ding mga lugar na mas mabilis ang paglubog, nasa mahigit 45 millimeters kada taon. Grabe. Maliit pakinggan dahil ilang millimeters lang naman ang paglubog bawat taon. Pero ayon sa mga eksperto, pagdating ng 2120 ay maaaring 1/4 na ng coastal land ng China ang malulubog sa tubig. Actually, meron na nga tayo nakita mga video na 2050. Wala na dito sa Pilipinas, marami ng mga syudad na magsisilubugan, 'di ba? So, nakakatakot din 'yon. Pero I think dahil yan sa yung mga yelo kasi doon sa Antarctica is natutunaw na. Tapos yung nga sa sobrang init na rin. So, wala talaga malapit na talagang tawag siyan. I think matapit nang matapos yung mundo. Pero hindi natin masasabi kasi yung 300 or 200 years is lang naman yan eh. Di naman yan natin mamamalayan. Kasi hindi naman talaga tayo aabot sa mga taong yan, di ba? Yung kawawa dito, yung mga next generation. Or hindi din natin alam kung kailan yung katapusan ng mundo. Malay natin mamaya bukas or sa mga susunod na 10 taon, 50 taon, 100 taon, di ba? Di natin alam, di natin masasabi yan. At tuluyang maglalaho sa mapa. Ilan ito sa mga dahilan kung bakit unti-unting lumulubog ang China. Adik sa semento. Ayon sa US Census Bureau, sa kasalukuyan ang China ang may pinakamalaking populasyon sa mundo. Nasa mahigit 1.4 billion katao ang naninirahan dito. Sa bilis ng pagdami ng tao ay ganun din kabilis ang pagdami ng building sa China dahil sa urbanization. Ayon sa isang survey noong 2023, ang China ay meron ng halos 600 million buildings. At ang mga buildings na ito ay gawa... Grabe, 600 million? Concrete pa. So may possibility siya na nabibigatan yung lupa nila. Grabe. Ito kasing China, wala kasi silang paki sa sa tawag dyan, kalikasan nila or sa lupa mismo nila. Sa kanila lang, makapagparami sila ng pera. Yung mga natural gas, langis, or whatsoever, kung saan kikita sila ng pera ba. Kaya nga, kung makikita nyo sa mga balita, yung West Philippine Sea, yung mga isla dyan sa, malapit sa West Philippine Sea or sa West Philippine Sea, inaano lang talaga nila, wala silang paki, gumagawa sila ng mga building doon, may balak silang, maghukay doon or whatsoever. Pero yun nga, natatagpuan natin doon yung mga corals natin, mga patay na yung mga corals, di ba? So, para sa kanila, yung lupa or yung mga likas na yaman or dagat or mga isla, lang yan sa kanila, parang ginagatasan lang nila or kinukunan lang nila ng pera. Wala silang pake kung ma-drain yan or wala silang pake kung ma-abuse nila yan as long as mapakinabangan nila. Kaya siguro ganito, binabawian na sila ng kalikasan, di ba? Grabe, biruin yung 600 million tapos grabe. Ang dami, ang bibigat pa, concrete pa. Kaya pala, nabibigatan. Sa concrete. At alam nyo ba, ang bansang China ang nangunguna sa may pinakamaraming napuproduce na semento sa mundo. Grabe. At ine-export pa nila ito. Sa katunayan, noong 2020, 2.4 billion tons ng semento ang nagamit ng China. Grabe. 23 times na mas mataas kumpara sa US. Dahil daw sa sobrang daming concrete building sa bansa, ay nabibigatan na ang kanilang lupa. Grabe. Kaya maraming syudad ang unti-unting lumulubog. Maraming butas sa lupa ang nagsilabasan at nabibiyak ang mga lupa tulad ng nangyari sa munisipalidad ng Tianjin noong 2023. Nasa mahigit 3,000 katao ang pinalikas mula sa mga buildings sa takot na ito'y gumuho dahil nagkaroon din ng cracks ang mga ito. Dahil Ang nagiging system pala sa kanila, naubos na yung lupa sa kanila. Puro na tinatambak kanila ng mga mabibigat gaya ng semento buildings. Grabe.
Din sa sementadong mga daan ay hindi agad nasisipsip ng lupa ang tubig ulan, Yun. kaya nagkakaroon ng flash flood sa ilang syudad sa bansa. Pagkuha ng groundwater. Tinuturing ding isa sa mga dahilan kung bakit lumulubog ang China ay dahil sa overground water abstraction o labis na pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa. Grabe. Ang groundwater o tubig sa mga aquifers ay nagbibigay ng hydraulic support sa mga bato at lupa sa ibabaw. At kung maraming tubig ang naaalis ay lulubog o guguho ang lupa. At dahil nga malaki ang kanilang populasyon, ay aasahan talagang maraming tao rin ang kukuha at gagamit ng tubig sa ilalim. Grabe, yun pala yun. May high possibility pala yun. Kasi sila mismo, doon sila kumukuha ng tubig sa ilalim. Tama nga naman, Minano, na parang matutuyot talaga. Tapos, yun nga, dahil sa dami ng tao nila. Ang problema kasi sa kanila, wala ba silang ginagawang pag-i-stricto dyan? Humanap sila ng mga alternatives? Or sadyang ano lang talaga sila, aware sila pero at the same time, gusto lang talaga nilang kumita. Hindi ba? Kasi yung mga ganito, dapat na itong masolusyonan agad eh. Kung hindi nila hahanapan ng paraan yan, wala, lulubog talaga sila. Ng lupa. Kaya naman may mga proyekto ang Chinese government para makontrol ang meron naman pala. groundwater pumping. Sa Shanghai at kalapit na bahagi nito ay nililimitahan na ang pagkuha ng groundwater. Sa mga ilog na din kumukuha ng tubig tulad ng Yangtze River. At ayon nga sa pag-aaral, dahil sa proyekto ay napipigilan ang paglubog ng lupa sa Beijing. Kung nagustuhan nyo ang content natin today, mag-comment ng yes. So, mag-comment ng yes daw. So, yan lang naman. This video is from Ori Public. So, supportahan nyo yan, guys. So, yung original video link nito ay nasa description box below. Subscribe nyo rin si Miss Ori Public. Tapos, syempre, before you leave on our YouTube channel, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, di ba? Malinaw pa sa klaro. Yun pala yung isa sa dahilan. Though, ganyan dati yung nangyayari sa Manila, di ba? Kasi nung kabataan ko, tanda ko talaga na kahit konting ulan lang or kapag katagulan na, yung Manila talaga, parati talagang binabaha or yung sa Luzon mismo, di ba? Binabaha sila ng sobra. Pero I think ngayon, iba na yung kasi pati Visayas or Mindanao, may mga baha na rin, di ba? So, wala, lahat naman talaga apektado dyan sa mga baha-bahayan, mga baha na yan, Tapos, yun nga lang, parang ganti na rin yan talaga ng kalikasan sa atin, mga tao. Yung sa China lang, grabe lang talaga sila kung makapag sa tawag siyan, mga lupa nila. No? Grabe. Buildings nila sobrang dami. Tapos gawa sa concrete, semento. Yung mga kalsada nila, yung mga lupa nila parang tinatapakan na nila ng semento eh. Tapos tama nga naman yun kung mauubos na yung mga tubig sa ilalim, talaga yung lupa nila. Guguho talaga, Kaya daw pala marami silang mga sinkhole doon. Grabe din kasi itong bansang to eh. Sila? Wala silang paki sa talaga kalikasan talaga. Sa kanila lang talaga kumita sila. Like tuloy-tuloy ang negosyo. Wala silang paki kung yung kaharapin ng bansa or lugar nila sa hinaharap. 'Di ba? Yun nga yung every time talaga na nanonood ako ng balita dyan sa West Philippine Sea. Tapos nakikita ko yung mga corals na mga patay na yung mga corals. Like, ano bang purpose ng China? Inaagaw nila tong lugar na to tapos ay inaabuso nila. Grabe yung ganun Kasi kung nasa possession pa yan ng Pilipinas, sobrang stricto tayo dyan. May mga ipapatupad tayong batas dyan na ito, dapat hindi mamatay itong mga corals dito ganun-ganun Pero sa kanila, wala silang paki. Like, binabalahura talaga nila, Nakakalungkot lang. So, yun, kawawa din naman yung mga tawag dyan, yung mga ordinaryo or yung mga mababait na Chinese na biktima din sa, ganyan, mga nababahaan din, 'di ba? Yung mga lupa na gumuguho din sa kanila. Kawawa din naman sila. It's just, yung mga kababayan lang talaga natin dito, karamihan ay parang tinitignan nila ito as a karma, So, hindi ko alam kung talaga. Kayo, anong masasabi nyo dyan? Kayo na lang bahalang humusga.
comment down your opinion below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Ori Public Filipino IC. So yeah, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.